Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit may binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tiga-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi mo ng magandang umaga at pinagpalang linggo. Yan, no? Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Sang maganda at pinagpalang linggo po sa inyong lahat. No? May bisita tayo ngayon, no? Kaya nais ko munang i-welcome ang ating mga bisita mula sa Camarines Sur. No? Nandito sa ating harapan ngayon ang imahe ng Soledad de Tambo. Sila'y nagmula pa sa Archdiocesan and Parish of Our Lady of Solitude sa Buhi, Camarines Sur. Nandito po ba sila? Ayan, magandang umaga po at welcome po. Puyat pa po ba kayo? Medyo, no? Pasensya na po. Pero maraming salamat po sa pagdalo at welcome po sa Soledad de Manila. Maraming salamat po. Maraming salamat. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ngayong linggo, ang aking kwento ay tungkol sa isang binata na nagrereklamo sa hirap ng kanilang buhay. Meron bang reklamador dito? Taas niya ang kamay. Wala. No? Pero meron bang naghihirap dito? Taas niya ang kamay. Ayun, marami, no? Marami. Pero hindi reklamador. Wow, talaga, no? At ito lalaking ito, isang araw nagreklamo sa kanyang nanay sapagkat ang hirap-hirap ng kanilang buhay. At ang reklamo niya sa kanyang nanay, ang kanilang kalagayan sa buhay ang hadlang, kaya hindi siya magtagumpay sa buhay. Yung minsang walang baon, yung isang beses lang kumakain, yung minsan napuputulan ng kuryente, yan ang kanyang reklamo, kaya hindi siya magtagumpay sa buhay. Yung hirap ng kanyang buhay. Habang nagrereklamo, tahimik lang ang kanyang ina. At pinakikinggan ang daing at reklamo ng kanyang anak.
Matapos magreklamo ng anak, inaya siya ng kanyang ina na lumabas ng bahay. Oh, sabi ng ina, sumama ka sa akin anak, halika. Pumunta ang mag-ina sa isang grocery. At habang umiikot sa loob ng grocery, pinapanood ng binata ang kanyang nanay na kumuha ng tubig. Isang maliit na bote ng tubig. At binayaran ito sa halagang 10 piso. Sabi nung binata sa loob-loob niya, isang tubig lang, no? 2 kami. No? Ang hirap talaga namin. No? Isang tubig, hati pa kami. No? Sa loob-loob nung binata. No? At matapos lumabas sa grocery, tumawid sila sa isang convenience store. At sa loob ng convenience store, pumunta ang ina kung saan nandoon ang bote ng tubig. No? Nagulat ang binata nang kumuha ang ina ng parehas na singlaki ng bote ng tubig. At binayaran ito sa halagang 20 pesos. Sabi ng anak, hindi pala kami mahirap. Nagko-convenience store pa kami eh. No? At paglabas sila sa convenience store, dumaan sila sa isang restaurant. Akala ng binata, kakain sila. Pagkaupo nila, umorder ang ina ng isang bote ng maliit na tubig. Singlaki ng binili sa grocery at sa convenience store. At binayaran ito ng halagang 25 pesos. Magkano yung sa grocery? Magkano sa convenience store? Magkano sa restaurant? Nagtataka ang binata kung bakit namimili ng tubig ang kanyang ina. Pagkatapos makabili ng tubig, umuwi sila sa kanilang bahay. At nang makarating sila sa bahay, tinanong ng anak ang ina, Nay, hindi mo ba pinakikinggan ang reklamo ko? Hindi mo ba narinig ang daing ko? Nag-iintay ako ng sagot mo. Sabi ng nanay sa bata, Anak, pasensya ka na. Alam ko, marami kang reklamo sa ating sitwasyon. Pasensya ka na kung tingin mo, tayo ay mahirap. Mahirap ang lugar natin, mahirap ang sitwasyon natin, at napipigilan nito ang iyong tagumpay. Anak, ganyan din itong mga tubig na binili natin sa iba't ibang lugar. Pare-parehas na tubig, pero magkakaiba ng halaga. Depende sa lugar na pinagbilan. Ganyan mo tignan ang ating buhay. Ang nagdidikta ng kanilang halaga ay ang kanilang lugar na pinanggalingan. Sa totoo lang, pare-parehas lang naman ang mga tubig na ito. Pare-parehas ang kanilang nagagawa. Anong nagagawa ng tubig? Pawiin ang uhaw. Ganyan mo tignan ang buhay. Hinahayaan mo ang lugar ang magdikta ng iyong halaga. Hinahayaan mo ang iyong lugar ang magdikta ng iyong tagumpay. Porke ba mahirap ang ating kalagayan, hindi ka nalalago at tutubo? Dahil ba mahirap tayo? Nakadepende sa lugar ang iyong halaga? Mga kapatid, parang ganito ang tinuturo sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo sa linggong ito. At ginamit niya ang talinhaga ng magsasaka. Sabi niyo nga po, magsasaka. Sa English, parable of the sower. At tinuturo ni Jesus ang pinagkakaiba-iba ng paglago ng tao gamit ang talinhaga ng magsasaka. Ayon kay Jesus, meron daw binhi na nalaglag sa daan.
Imagine niyo, kapag ang isang binhi ay nalaglag sa daan, ito ba ay tutubo? Hello? Hindi, dahil walang lupa. Kaya nga, nang dumating ang ibon, tinuka lang ang binhi. Ganyan din ang tao. Kapag sobrang tigas, walang maitatanim at wala ring tutubo. Pero sabi naman din ni Jesus, meron din namang binhi na nalaglag sa kabatuhan. Dahil manipis lang ang lupa, agad itong tutubo. Pero pagdating ng sikat ng araw, agad itong natutuyo. Meron din ganyan. No? Yung dahil mababaw lang, hindi naitanim. At dahil hindi naitanim, hindi agad tumubo. At dahil dumating ang pagsubok, agad itong natutuyo. May ganyan tao, no? Yung ambabaw lang, no? Oo, nakinig, narinig na masama magnakaw. Okay. Pero bukas nakalimutan na. No? Nakalimutan na. Ano nang naalala? Ang hirap ng buhay. Ayun. Nakalimutan ng aral, ang naalala ang kalagayan sa buhay, no? Kaya may ganun, no? Ang babaw. Kaya walang tumutubo. Pagdating ng pagsubok, agad natutuyo. Pero sabi ni Jesus, meron din namang nahuhulog sa dawagan. Ano ba yung dawagan? Ito yung halaman na matinik. No? At kapag ito'y nahulog sa matinik, dahil maraming sagabal, wala ring lalago. Kainin lang nung sagabal ang anumang itanim. At merong ganyang tao. Yung tinuturuan mo dahil maraming sagabal. No? Sagabal ang TV. Ano pa mga sagabal? Sagabal ang social media. Sagabal ang barkada, ang tambay. No? Well, naririnig lang ang aral, pero dahil maraming sagabal, kinakain at walang natututunan. No? Niyaya lang na, uli ka na, inuman tayo. Wala na. Nakalimutan na mag-aral. No? Uli ka, no? Tambay tayo. Wala na. Nalimutan na ang dapat gawin. Maraming ganyan. Kinakain ng mga sagabal. Kaya, hindi tumutubo at hindi lumalago. Pero sabi ni Jesus, meron din namang binhing nalalaglag sa matabang lupa. At ito ang tinutubuan, tig-100, tig-60, at tig-30 butil bawat uhay. Ganyan ang matabang lupa. Kaya pala ang magsasaka, inaararo ang lupa. Para alisin ang mga sagabal, alisin ang bato, alisin ang mga peste, para ito'y pag tinaniman, may tutubo, may lalago, at may bunga. May bunga. At ganyan din sa buhay. Pero ang maganda sa talinhaga, hindi ginamit ni Jesus ang iba't ibang klase ng lupa para ipakita ang iba't ibang klase ng lugar. Hindi. No? Sabi mo, ay, ganun pala, Father depende sa lugar ang paglago. Hindi. Dahil ginamit ni Jesus ang iba't ibang klase ng lupa, hindi bilang lugar, kundi bilang klase ng tao. Klase ng tao. Kaya pala, ang punto ni Jesus, nasa tao nakasalalay ang paglago. Wala sa lugar. Ay, hindi totoo yan, Father. Nung nag-abroad ako, dun kami lumago. Marami magsasabi niyan. Naniniwala ba kayo doon? Hello? Tulog na. No? Naniniwala ba kayo doon? No, ay, hindi totoo yan, Father. No? Sa private school, ang daming mga matatagumpay. Kami dito sa public. No? Wala. Naniniwala ba kayo doon? Wala sa lugar. Wala sa lugar ang paglago, kundi nasa tao. Kaya hindi dahil mahirap ka, hindi ka makapagtatapos.
Hindi dahil maliit ka, hindi mo maaabot ang tagumpay. Walang kinalaman ang pagiging salat kaya hindi ka na mangangarap. Dahil gaya ng pagsasalarawan ni Propeta Isaías sa salita ng Diyos, maganda naman ang ginamit na imahe ni Propeta Isaías. Sabi niya, ang salita ng Diyos parang ulan at niebe. No, sino nakakita na ng niebe dito? Taas ang kamay. Yan, sa picture lang. O okay na yon, no? Alam niyo itsura ng niebe, di ba? Ano yon? Yellow, yung snow. Di ba? Sabi ni Propeta Isaías, ganyan ang salita ng Diyos, parang ulan at niebe. Paglagpak sa lupa, ay di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at nagiging pandilig. Kaya may pagkait, butil na panghasik. Ang galing, no? Yung pangaral ng Diyos, yung salita ng Diyos, yan ang mga binhing tinatanim sa atin. Yan ang mga binhing lalago, tutubo, at hari nawa magbubunga sa atin. Kaya wala sa lugar. Kahit nasa mayamang bansa ka pa, kung tamad ka, hindi ka lalago. Tama? Ang galing ng Pinoy No, ba't ganun? Pag nasa ibang bansa, gumagaling. Yung tamad dito, pagdating sa ibang bansa, ang sipag, 5 trabaho, ka talagang lalago. Bakit? Binago mo yung sarili mo. Hindi dahil sa bansa. Hindi naman lahat ng estudyante nag-aaral sa top universities, magagaling. Dahil kung hindi ka nag-aral at hindi ka nakikinig sa aralin, wala rin. Hindi ba? Kaya wala sa lugar. Wala sa lugar. Na kanino? Nasa tao. Nasa tao. Kaya hindi lugar ang magpapalago. Ang unang lugar para may tumubo, tayo. Ikaw, ako. Yan ang lugar kung saan tutubo, lalago, at mamumunga ang binhi. Mga kapatid, hindi lugar ang magdidikta ng iyong paglago, kundi ang iyong kapasidad na makinig at matuto. Kaya, hindi sitwasyon ang magsasabi kung ikaw ay magtatagumpay, kundi ang iyong disposisyon. Amen? Amen.